Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaugalian po sa bayan ng Panginoong Diyos at natutunan nating tunay na kung ano lang yung nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, na utos ng Panginoon na bawang sapat sa ikaliligtas, yun lamang po ang ating sinusunod. Yun lamang po ang umiiral sa bayan ng Panginoon sa makatwid bagay sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Kinakailangan po, mga kapatid at mga kaibigan, upang datnan tayo ng unawa at nang matupad natin yung nasusulat, maging bahagi tayo, mga kapatid, ng isang kahariang hindi natitinag na mismo ang Panginoon ang nagtayo. Pagdating sa iyo ng tinig, kapatid at kaibigan, kung tinawag ka ng Panginoon, maunawaan mo at susundin mo. Ito ang panahon, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, yan po ang nasusulat. Saan tayo iniutosang magsisamba? Ayon sa kasulatan, magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok. Narito na nga ang unawa, mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi natin maaalaman na ang banal na bundok ay yaong mga taong tinatahanan ng katuwiran ng Panginoon, saan tayo maghahanap ng bundok upang sambahin natin ng Panginoon? Kaya nga ang banal na bundok, pag hinanap mo ng iyong mga mata, mga kapatid at mga kaibigan, wala kang makikita kahit kailan. Sapagkat ang banal na bundok, hindi mo kailangan maghagilap kung saan-saan. Bakit ang banal na bundok? Nasaan ba? Hindi ba't ikaw at ako yun na tinatahan ng katuwiran ng Panginoon? Kung nasaan ang Panginoon, yun yung kanyang dakong tahanan. Yun yung kanyang banal na bundok. Kaya doon tayo inuutosang magsisamba sa banal na bundok sapagkat nandoon ang Panginoon. Kaya nga ang kanyang kaharian, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ba't nasa kalooban natin ayon sa nasa sulat? Ngayon, nasaan yung banal na bundok upang doon ka pumunta at magsisamba? Mga kapatid, ikaw at ako yun na tinatahanan ng katuwiran ng Panginoon sapagkat sa bibig natin lalabas ang salita ng Panginoon na siyang ipamumuhay natin at sa pamamagitan ng mga salitang namumutawi sa ating bibig na buhat sa Panginoon na tumatahan sa ating puso at pag-iisip, maunawaan natin ang kanyang katuwiran. Kaya tayo'y makakapamuhay na, mga kapatid at mga kaibigan, ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa makatwid, ang dakong tahanan na pinili ng Panginoon, magpakailan-kailan paman, ang kanyang tahanan na pinili at hinirang ay ang mga tao na tinatahan ng kanyang katwiran. Sa makatwid bagay, ang kanyang banal na bundok na kung saan doon tayo inuutusan ng Panginoon na magsiparoon at magsisamba at ibunji ang kanyang dakila at banal na kaluwalhatian. Patuloy natin ipahayag at ipakilala, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin may buong kagalangan ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan paman, sapagkat kanyang inibig na dakong pahingahan, inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayanihan ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga
sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating ibunyi ang kadakilaan ng Panginoon sa ating mga dalangin. Dakil ng Diyos Ama, pustos ng kahabagan at kaawaan, nagagala kaming patuloy na ibahagi sa lahat ng mga tao ang iyong kagandahang loob. Na sa pamamagitan nito, Panginoon, mailalayo na kami sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi na kami mabubulig sa kapangamakan. Sapagkat ang iginayak mo sa amin, Panginoon, ayon sa iyong pag-iisip, ay ang kapayapaan, ang katiyakan ng aming pananampalataya hanggang sa kabuhayan, walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga lingkod na itinayo, pinili at hinirang, upang maging dalisay na tabernakulo ng iyong katwiran, dito'y mahayag sa pamamagitan ng iyong mga lingkod ang lahat ng mga bagay na dapat namin ugaliin sa bayan na pinili mo at hinirang na tinatahanan ng iyong banal na katwiran. Amen. Sumaiyo, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan at karangalan, magbuhat noon ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat na may pandinig sa huling panahon. Binabati po namin kayong lahat ng Happy Easter Sunday. Kapayapaan ay sumaating lahat sa pangalan ni Jesucristo na ating sasaksihan na iisang Espiritu at katotohanan bilang sa buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen. Amen. So nagagalak po na bilang mga followers, sino po ang pumili ng bayang hirang? Sino nagtayo? Tao ba? O ang Panginoon Diyos na nagsikap na itayo yung bayang hirang na ipinaghanda ng tahanan sa langit? Amen. Ang banal na bundok ng Zion in Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Sion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. What is the image of God? Mahayag sa atin ang sinag ng kaluwalhatian at larawan ng Panginoon Diyos sa pasimula nung lalangin niya langit at lupa na ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig, Espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na inanyuan pagkatapos niya lalangin ang langit at lupa. Amen po ba tayo nun? Amen. So ano sabi sa ating lahat? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal na lubha. Mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. Magsisi kayo sa akin, mamahinga kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat magaang ipabuhay ang katwiran ng Panginoon Diyos, na tayo ang mga saksi niya na bayang hinirang niya, meaning to say, common sense, mga tao yung bayan. Amen. So napakaraming lumitaw na kultong relihiyon, nagpaparamihan ng miyembro, nagpapagandahan ng mga konkretong building. Hindi mananahan ang espiritu sa building, kundi saan iuukit. In Hebrews chapter, pakibasa po natin, saan iuukit? Sa puso saan isusulat? Sa isip. Mananahan sa'yo, sa puso mo, sa isip mo. Ang paniniwala na ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalangin niya ang langit at lupa. What is the name of the greatest creator? Hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang Panginoong Jesucristo sa pasimula. O di, ang pangalan ng Diyos Spirit, ang pangalan ng Diyos Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung stand ng bundok ng Zion na nakatala sa langit? Sino ho ang nagsalita na mababasa natin ang letter for letra? Ang Panginoon Diyos Sinabi kay Propeta Isaias,
sapagkat ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Amen. Naunawaan po natin, Amen. hindi literal na bundok ito eh. Kaya yung konsepto, iniuukit sa puso natin yan. Isinusulat sa isip natin yung paniniwalaan natin na iisang espiritu na nasa ibabaw ng tubig na walang anyo ang kalawakan, nagsalita ang Panginoon Diyos. Nakilala natin eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na ang Diyos na sinasamba ng bundok ng Sion eh. Espiritu at katotohanan, one true God, forever and ever, unlimited, hanggang sa maganap na hula ng mga banal na propeta sa balat ng lupa. At tayo naman, yung mga tao na ipakikilala niya sa balat ng lupa, na kongregasyon niya. Sino ang nag-establish? Di ba ang Panginoong Diyos ang nag-establish sa'yo? At sa pangalan ng Yesu Cristo na pinaniniwalaan natin eh, tayo yung nilalang niya sa bahayan niya, tayo yung ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. So sige, yung lahat ng mga nasasaktan na mga nakakarinig na maraming kultong relihiyon na masasagana ngayon eh. Pakilala niyo yung relihiyon niyo, kung yan ba, may record sa langit. Ang bundok na sayo, recorded ang pagdiriwang eh, buhay ang pagdiriwang. Ano sabi? Pag nakakakita na tayo ng tanda sa langit, at dumarating na yung mga atuparan ng hula na magkakaroon ng lindulan sa iba't ibang dako ng panig na silong ng mga langit. O kailan lang, naganap sa Davao yung 7.8. Nakita niyo yung mga tao. Walang bukang bibig kundi Panginoon Diyos. Ha? Amen. O ngayon, nadidinig natin yung tinig niya. Nasa atin ang desisyon nito eh. Hindi kami tinawag para akitin pa kayo at isyuhan nyo kami rito ng negatibong issue. Amen po ba? Amen. Ganyan ito, pinakikilala namin sa inyo ang banal na bundok na sayo na recorded sa langit ang pagdiriwang. Sino nagbigay ng tanda ng pagdiriwang ng bundok ng Sion? Ang Panginoon Diyos din, sinabi kay Propeta Isaiah, chapter 7, verse 14. Sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel. Suha sa atin ang Panginoon Diyos. Amen po tayo doon? Amen. Mabubuhay tayo na kasama natin ng Panginoon Diyos eh, sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan natin. Hello, people of God. Ang may padinig, makinig kayo. Huwag kung kailan may dumarating na kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng kaipokrituhan natin. Ano po? Amen. Manatili tayong tapat ngayon. So, tingnan niyo yung katangian ng bundok ng Sion. Organisasyong hindi pangkalakal. Kaya walang mai-issue yung nakikinig dito ngayon sa amin. Hindi kami tinawag para kami mangalakal sa inyo. Naunawaan po natin yung non-profit organization. Sino po ang nagtayo ng organisasyon nito? Yung tagapagligtas natin. Nag-iwan sa atin ng Holy Bible. Siya yung nag-alay ng pag-ibig sa buong mundo sa 7 kontinente. Siya yung espiritu ng mga aliw. Siya yung nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin na nasulat sa banal na kasulatan. Kung walang ginawa ang Panginoon Diyos, may masusulat mo ba? Unawain po natin ito ngayon. Kaya nahabag ako sa mga walang pananampalataya, nag-upload sa Facebook. Mararamdaman natin, pag-i-share natin yung walang pananampalataya. Para lang ba dumami viewers natin? Para lang maging viral tayo sa Facebook? Para makinabang tayo sa Facebook? Nasaan yung sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na dapat nating ipahayag na ito ang buong katungkulan ng tunay na iglesia. Amen. Nakatala sa langit yung tunay na iglesia, mangmang lang. Naunawaan niyo yung mangmang na iglesia, hinahamak, nilalait, kinukutya, iniinsulto lang, katawa-tawa lang sa balat ng lupa. Eto, nadidinig-tinig ng tagapagligtas natin. Naunawaan niyo, nadalanan sa puso ko, yung tagapagligtas natin na hindi natin nakikita na paniniwalaan natin siya. Kung hindi ako tinawag at hinirang bilang tao katulad nyo, madidinig nyo ba yung kalooban ng lumikha ng langit at lupa na hindi natin nakikita? Ang pananampalataya,
ay sa mga bagay na di natin nakikita na isinasagawa ng Panginoon Diyos ito ngayon. Ipakikilala pa itong mga tapat na maglilingkod sa Panginoong Jesucristo ngayon na isang espiritu at katotohanan ng paniniwalaan natin, walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalagay niya langit at lupa, nang tapusin niya lahat ng mga bagay. Masdan natin langit, masdan natin yung liwanag kung sino nagsalita at nagkaroon ng liwanag. Masdan natin yung dilim kung sino nagsalita ng dilim na tinawag na gabi. Masdan natin yung lupa, yung bituin, yung araw, yung buwan. Sino nagsalita? Di ba ang espiritu na nasa ibabaw ng tubig? Amen po tayo doon. Amen. One true God, the Almighty God. Naunawaan natin yung non-profit organization. Ito, walang dahilan sa social media. Ibinapahayag ko sa 7 kontinente sa buong mundo upang lahat ng nakakarinig magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng kaduluwat ng buong pamilya natin. Hindi kami nakakailangan ng sentimo sa inyo. Nagyaga na 7 kalooban ng Panginoon Diyos ngayon sa banal na bundok ng Sion. Nasa gitna ng mga kultong relihiyon. Magandahan ba na relihiyon? Taandabihan ba na organisasyon? Binabasa ba tayong gano'n sa banal na kasulatan? O may mababasa tayo na ang Panginoon Diyos ang nagsikap na itayo ang bundok ng Sayon na pag-aharian niya ngayon at magpakailan-kailanman. Mga tao. Kaya masigit tayo sa alinmang nilikha niya, tayo magbabalik ng kapurihan doon sa kanyang mga ginawa Amen po ba? Amen. Common sense natin. Revelation chapter 14 verse 1, ipinakita na yan kay Apostol Juan sa pulo ng Patmos. Pakibasa po natin. Saan nakatayo? Ang hari na mga hari at hukom na mga hukom na sinasamba ng iglesia ng bundok ng Sayon sa espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan sa huling panahon. Amen po ba tayo doon? Amen. Huwag tayong maging magulang. Gusto natin maligtas. Nililimot natin to. Pinababayaan natin yung gawain ng bundok ng Sayon. Pag may dumadating na kalamidad, apura at pagkukunwari natin at pagpaibabaw natin sa balat ng lupa. Hello! Amen. Kinukurot mo ba yung puso natin? Kailangan natin masaktan para makalaya tayo sa kadiliman. Amen. Ngayon, gusto ba natin manatili sa dilim? Sa gawain na sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Magsiparito kayo sa akin. Ako liwanag ng katotohanan sa sanlibutan. Ngayon, pag inambutan tayo ng karamdaman at aalis na tayo sa balat ng lupa, saan tayo papunta? Sa walang hanggang kadiliman. Hindi tayo pupunta sa katotohanan. Narinig natin yung katotohanan Amen po ba? Amen. Ang daming nasasaktang kulto ngayon. Bakit ba ipapakilala ko sa inyo na ang bundok ng Sayon nakatalano sa langit? Sinabi ng Panginoon Diyos letra por letra. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Panginoon ay lilikha sa langit ng tahanan ng bundok ng Sion. Galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos yung tunay na mga iglesia na sumasamba sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang daming nagkatha ngayon, nagpatayo ng magagandang building, dinaya yung mga paningin ng mga puso walang malay. Ano po? Para lang may magandang sambahan. Ba't ito, nagagampanan namin yung panukala ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Walang dahilan na magagandang building. Nasa hamak na kalagayan lang, katawa-tawa. Nilalait, iniisulto, hinahamak. Pero tanggap namin, masaya kami, nagagala kaming ihayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na walang hanggan at walang sukat. Amen po ba? Amen. Nasa inyo to kung aaksipin ba natin ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan. Alalahanin natin, dito rin tayo hahatulan lahat. Dito din tayo susundan sa ating mga gawa. Ngayon, ang hari ng mga hari nakatayo na sa banal ng bundok ng Sayon.
sa 144,000. Nag-ahari na siya at sa mga nakakarinig ngayon, tayo yung mumunting kawan na nalalami. Amen po ba? Amen. Common sense, naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Kaya paparito ang anak sa kaluwalhatian ng ating Ama. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan ang pagparito ng Panginoong Jesucristo na Espiritu at katotohanan ng sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, paano tayo maharap kung hindi natin ipamumuhay ito? Dahil dito pa lang sa estado ng gobyerno, pagka sumalangsang tayo magdudusa tayo sa batas ng Republika ng Pilipinas Nakita niyo ba yung mga sumalansang sa Pangulo natin? Sa estado ng Pilipinas natin, mga tanyag na tao rin. Ano nangyari? Nagtagumpay ba? Bigo! Ginagamit pa yung salita ng Panginoon Diyos. Sino ba binagkalooban na gagamit nito? Mga mangmang lang mga dukha lang At yung mga malalakas na tao, yung mayayamang tao na makakarinig nito, natatawagin ng Panginoong Jesucristo na maunawaan nito. Amen po ba tayo ron? Amen. Meron ba ibang pangalan na nakakita ni Juan na ang kordero nakatayo sa bundok na sayo, nag-ahari sa 144,000? At sa mga nakarinig nito na magpapatotoo tayo na ang Diyos si Espiritu forever and ever na. One true God. Meron ba ibang pangalan daw nakalagay sa Revelation chapter 14 verse 1? Nakatala sa banal na kasulatan ang bundok ng Zion. Nakatala na sa langit, naka-engage na sa langit, authenticated na. Nakagagalak mo. Amen. Kapatid, ikaw na nakakarinig, gusto mo maging authenticated ka na sa heaven? Manatili tayong tapat dito. Huwag tayo maging duwag ang kaligtasan para sa matatapang. Amen po ba? Amen. Mananatili tayong tapat sa katotohanan para maging matapang tayo. Ngayon, tignan niyo yung mga duwag. Konting pakinabang lang, madaling dayain. Saan ba dinaya ni Satanas si Eva? Di ba sa material na bagay, sa bunga ng kahoy sa halamanan, doon dinaya ni Satanas si Eva. Si Eva ang inanalahi ng lahat ng tao na salit-saling lahi. O di pandenya tayo sa kasalanan. O sino manunubos? Di ba nagdusa sa krus? Nahayag ang kapuspusan na sinag na kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa ikatlong araw. Naunawaan natin yung kababalagang nangyari sa krus. Kung hindi namatay sa krus, magkakaroon ba tayo ng spiritual manifestation? Magkakaroon ba tayo ng spiritual transformation and conversation? Kung hindi nagdusa sa krus para tubusin ang makasalanan tao sa ilalim ng sanlibutan, buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Nahayag sa atin na ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila ang pagdurusa sa krus at yung pagkabuhay na maguli. Kailanman walang Diyos na namamatay, kundi ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan forever and ever na namamalagi sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ilalim ng silong na mga langit na sinisikap nating hanapin at angkinin dito, walang kabuluhan, lumilipas lang. Pero itong salita na naririnig natin, gatuldok man o kudlit, mananatili na magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Napakadakila. Non-partisan, non-sectarian, hindi nakaugnay sa alimang samahang pang-relihiyon o pang-politikal na paniniwala. Non-sectarian, walang kinikilingan, samahan o grupo. Naunawaan po natin ito. Amen. Yung deklarasyon ng pananampalataya ng bundok ng Zion. Isa lang ang nag-foundation nito Ang tagapagligtas natin ay pinako sa krus Nagdusa sa kasalanan ng marami para mamatay ang kasalanan natin on the cross at sa pagkabuhay na maguli ay muling mabuhay tayo sa katotohanan ng pananalig at pananampalataya natin Amen po? Na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan.
Kaya sino man separate ng bansang Pilipinas na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa, di ho ba ang Panginoon Diyos din? Amen. O kaya ano nangyayari sa mga sakim sa posisyon at mananalansang? Nagkukunwaring may takot sa Panginoon Diyos. Ginagamit yung salita ng Panginoon Diyos maging sa kanilang political background. O ano nangyayari? Ano kahalili? Walang ipeka, walang power yung ginagamit nila. Bakit po? Kasi may masamang motibo sa bansa ng Pilipinas eh. Nakita niyo yung presensya ng Panginoon Diyos na yung kalooban niya nangyayari sa minamahal natin bansang Pilipinas. Napakaganda na speech ni Presidente PBBM doon sa selebrasyon ng Independence Day na inaalala yung mga nag-alay ng kabayanihan sa sambayan ng Pilipino eh. Buhay ang inalay sa espiritual na paniniwala man sa pamamagitan ng taong si Jesucristo na namagitan sa tao para ilapit tayo sa presensya ng Creator na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Bigyan tayo ng pagkakaisa sa paniniwala upang makatiyak tayo ng kaligtasan ng bawat isa na tinawag niya na Iglesia ng Bundok Nasyon, ang bayang banal na sarili niyang pag-aari na pinili niya na inihahayag natin yung kanyang kaluwalhatian sa madilim na sanlibutan na nakahapay at nakahilig na sa masama ang lakad ng buong mundo. Amen. Ang dami ngayon, lumitaw, matataas ang ego, mapagmalaki, mapagmayabang, mapagmataas, mapagmarunong, nagsumikap, narating, na-achieve, yung pangarap, yung ambisyon. Pero nalimutan ang Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa, na espiritu at katotohanan. Amen po tayo na. Amen. Saan ginagamit yung salitang persona? Saan tumutukoy? Sa tao. Sa mga hayop. Di ba? Nakikita natin. Sa mga bagay na nakikita natin. Literal, natatawag natin yung puno. Kung ano ang bunga ng puno. O ngayon, ano ang bunga ng spiritual? Who is the head of our faith? Jesus Christ. What is the image of God? In the name of our Lord Jesus Christ, di ba one spirit? O sino gumawa ng divisyon? Si Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Ang tinatawag na Diablo. Sakim si Satanas. Laging mapagmalaki si Satanas. Laging mapagmatayog. Laging mapanglinglang. Laging mandaraya. Kuskus ng kasinungalingan. Nadinig niyo ba yung recorded sa langit, ang Bundok Nasyon? Sino nagsalita na ipinaghanda ng tahanan sa langit? Nakita pa ni Apostol Juan sa pulo ng Patmos eh. Nakatayo ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa 144,000 eh. Kapatid, ikaw na may pandinig, gusto mo bang magkaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan na tagapagmana tayo sa langit? Gaganapin natin ito. Ito yung legit ko. Ito yung reality ko. Nadidinig niyo sa nabi ko. Hayag sa social media, transparent. Na ipapakilala ko sa inyo ang banal na bundok ng sayo na pinag-aharian ng tagapagligtas. Saan inyokit? Sa puso. Saan isinulat? Sa isip. Hindi nawawalay sa nabi ko na Diyos si Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan po natin. Amen. Sadyang ang puso ng tao, mandaraya, pag may nakikitang kalamitan, may nakikitang nakatatakot natatakot mamatay Apura pa pagpapakita ng kapaimbabawan Abot ang tawag sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pag nadinig naman yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, ayaw naman tanggapin. O hindi mandaraya ang puso ng tao. Ngayon, para hindi tayo maging mandaraya, at hindi tayo ma-open, paniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu, buhat sa pasimula. Nadinig niyo po? Nakilala niyo ebidensya. Wala namang ibang Diyos na nauna na inanyuan O bakit nagkaroon ng tatlong persona? Bakit itinulad natin sa tao ang larawan ng Diyos, invisible ang Diyos? Siya ang ulo ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Siya ang karunungan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kaya pakilala niyo yung mga organisasyon yung magaganda. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung deklarasyon ng Bundok ng Sayon.
non-sectarian, walang kinikilingang samahan o grupo. Eh lahat ng relihiyon ngayon ipiktado ng lahat ng mga samahan Pero tignan nyo itong Iglesia ng Bundok na Sayon, kung sino ang nagsikap na magtayo dito, na ang paghahari nung nagtayo hindi na magwawakas. Lahat ng bansa papalito. Nabasa niyo yung Propeta Daniel. At hindi na muling magigiba ito. Magaganap at magaganap ang lahat ng hula sa huling panahon. Amen. O kaya, may prediction yung mga scientifico. Magkakaroon pa ng El Nino, Super El Nino. Saan tayo kakapit? Bilang pangkaraniwang tao sa balat ng lupa. Nakita niyo sa Davao, 7.8. Walang ginawa ang mga tao, kundi gumiyaw. Hanggang ngayon, ito yung natuyo yung tubig ng dagat. Nakikita niyo yan sa Facebook, sa YouTube. Naunawaan po ba natin yung pagiging legit? Yung pagiging reality? Ito, hamak lang yung nakikita niyo tao katulad niyo, magmang lang, dukha, salat sa mundo, walang posisyon sa mundo, nasa gitna ng matataas na tao. Ako'y nahabag doon sa babaeng nagpa-plug gusto lang ata makinabang sa pagiging viewers, Nahabag ako naawa ako. Pero hindi matataas na tao, ginagamit pa yung mga memoryado yung mga verses. Ano nangyari? Bigo! Mag-ingat po tayo pag ginagamit natin yung word of God. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo ba sa labi ko, transparent sa social media yung pagsamba ng Iglesia ng Bundok na Sayon na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Yung bang relihiyon nyo, yung organisasyon nyo na itinayo ng haka-haka ng tao na ipakilala ba ng head pastor nyo yan na nakatayo yung organisasyon nyo, naglaguan. Pagandahan ba, patibayan ba ng building? Nagiging dahilan pa yung building Ginagawa pa nga instrumento sa pandaraya ng mga puso walang malay. Hindi nyo ba nararamdaman na nagagalit na ang Panginoon Diyos sa tao? Kaya umuuga na yung lupa, nayayanig na ang mga bundok. Dahil ang tao nililimot ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na ginawa niya. Natinig nyo saan iuukit? Nasa ka po yan. Para marinig nung nakikinig. Narito. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Uri ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Saan po iukit? Sa puso hindi naman sa building Amen. Isusulat sa isip. Tayo magiging vessel. Kahit saan tayo pumunta, kasama natin at nabubuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Acts chapter 4 verse 12. Bulay-bulayin natin yan. Pakibasa po natin. Ano po nakalagay doon? Sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan. Naintindihan na po ba natin? Amen. Walang ibang pangalan na tayo ay sasampalatayanan upang maligtas tayo, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo lang tayo maliligtas lahat. Magpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nahayag sa ikatlong araw yan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang kapuspusan ng sinag ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos ang Panginoong Jesucristo ang panganay na nilalang at sinag ng kanyang kaluwalhatian Amen po ba? Amen. Yan ba mahirap ang unawain yan? O sadyang nililimot na lang natin yung kagandahang loob ng Panginoon Diyos?
Bagay, nasa ating ng desisyon eh. Ano po? Binigyan tayo ng kalayaan bawat isa eh. Kaya lang, wala na tayo magiging dahilan na hindi pa natin ito nadinig sa huling panahon. Amen. Baka kung kailan darating tayo sa hukuman ng tagapagligtas, saka tayo magkukunwaring magbabalik pa tayo sa pagiging tao natin para i-apply natin to. Wala na pong extension, ano po? Amen. Ha? Amen. Kaya ito, tapatan tayo, ano? Transparent to sa social media. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman, ang Panginoong Kristo. Amen. Ngayon, pag hindi natin pinaniwalaan, paano tayo magkakaroon ng kaalaman at unawa kung hindi natin pinaniniwalaan ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan? Eh ito ang kinatataguan ng kaalaman at karunungan at kayamanan, mababaon natin sa langit. Sige, pagka hindi natin kinilala to, dito pala, mabibigo tayo ng paglalakbay sa mundo. Gaano man tayo kayaman, madadala ba natin yung kayamanan natin? Tingnan niyo yung nangyari doon sa Davao, napanood niyo yung babaeng nagsikap sa abroad. Napaganda yung bahay eh. Sa matagal na paghahanap buhay sa abroad eh. Seconds lang yung uga ng lupa eh. Nagkabitak-bitak na yung magandang bahay niya. O di ano kahalili. Iyak na iyak, ano po? Pwede ba nating sisihin ang Panginoon doon? Eh binigyan tayo ng kalayaan para masunod yung gusto natin. Pero nililimot natin yung nangyaring ginawa niya na nagpakilala siya sa buong mundo. Saan natin maunawaan yung itinalaga na sa pamamagitan ng lalaki si Yesu Cristo na nagpakilala siya sa maraming mga bansa sa buong mundo. Nang buhayin niya mabuli sa mga patay, sa mga kasalanang sanlibutan. Amen. Di ba nakalagayan? Itinalaga na sa pamamagitan ni Yesu Cristo ng buhayin maguli sa maraming mga bansa sa gitna ng makasalanang sanlibutan upang magkaroon tayo ng sinag ng kaluwalhatian na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Magkaroon tayo ng relasyon. Mamatay yung kasalanan, mabuhay tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Naipapakilala ko po ba sa inyo yung sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Na lahat ng mag-a-apply nito, tatanggap eh. Maliwanag na nakatala na sa langit, nandito sa balat ng lupa. Walang itinatangi, mayaman at mahirap man dito. Walang itinatangi, ano man ang kutis natin dito. Amen po ba? Amen. Balido tayo sa Diyos ay pag-ibig lahat. Gaano man karami kasalanan nating nagawa sa mundo, ang Panginoong Kristo lang ang may kapangyarihang luminis ng maruming budhi natin. At siya lang ang may kapangyarihang magharap sa atin na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong maghaka-haka. Inilihim pa ng mga gagandang organisasyon ngayon ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Marami pang lumitaw na mamumuso ngayon. Marami pang lumitaw na mananalansang. Ipinagpalit sa pilak ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ano nangyari kay Judas? Nagbigti. Ano ang ginamit na pagbigti? Yung leeg ba ibinigti o yung paa? Sumambulat ang bitukan ni Judas. Amen. May maraming Judas na lumitaw ngayon. Di ba ginamit pa rin sa Senate yan? Na mga senador, may 13 Judas. Amen. Tama po ba? Amen. Napapanood niyo ba yan? Ano nangyari? Fail! Pag wala tayo dito sa katotohanan na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, mabibigulan po tayo eh. Huwag matigas ang kalooban natin. Ano po? Kung naririnig na natin to, muni-muni na, bulay-bulayin, nilay-nilayin na natin to dahil pagparito at naganap na yung kanyang pagparito, wala na tayo magiging make-up ang magaganap dito. Amen. Amen po ba? Amen. Manatili tayong tapat na ang Diyos si Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa, kamangha-mangha ang kanyang magawa. Kaya naunawaan ba natin yung introduction ng praise and worship ng mga hinirang ng Panginoong Heso Kristo?
Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ang Panginoong Diyos ang humirang ng let us sing a song. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nadakong kasagdalan ng kabanalan. Amen. Naunawaan po natin, pwede kang mangyari sa tao yan. Kaya lahat ng itinayo ng tao na sumagana sa haka-haka, magsasambulat sa kahihiyan. Amen po ba? Amen. Nadidinig ni Bugdong Masayo na nakita ni Apostol Juan. Nakatayo na doon, no? Ang kordero, naghahari na sa 144,000. At sa lahat ng nakakarinig ngayon, na tapat natin itong kikilalanin at paniniwalaan na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, there is no other God in the beginning. Amen po ba? Amen. Walang ibang Diyos na inanyuan na lumikha ng langit at lupa. Pagkatapos ko, sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias, in Book of Isaiah chapter 43 verse 10, kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Sino nagsasalita? Yung sinasalita ko. Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsasalita na nadidinig niyo sa rabi ko? Transparent sa social media. Ako ang Diyos nyo. Nagpakilala ako sa inyo. Nagligtas ako sa inyo. Kayo ang mga saksi ko. Kayo ang mga nilalang ko ayon sa aking kaluwalhatian. Kayo'y kagalang-galang sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya lahat ng nakakarinig na sasampalatayanan at tatanggapin natin ang Diyos si Espiritu sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, wala naman tayo magiging dahilan na hindi ito nahayag. Nahayag po na nasulat sa banal na kasulatan sa 3 araw na inihayag ng Panginoon Diyos yung sinag ng kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo ito. Pakinggan natin mabuti. Colossus chapter 2 verse 3. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at ng kaalaman. Colossus chapter 2 verse 4, ito'y sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Amen. Maraming lumitaw na ganito eh. Magagaling mag-aral eh, no? Gumagamit pa ng maraming aklat na encyclopedia, gumagamit pa na kung ano-anong mga haka-hakang nilimbag na aklat. Ano po? Sino kinauwian ng karunungan at kayamanan at kaalaman? Di ba ang Panginoong Jesucristo? Amen. Sino ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Di ba ang Panginoong Jesucristo? Wala naman ibang pangalan sa silong ng mga langit na paniniwalaan tayo na ipamumuhay natin sa balat ng lupa, kundi sa pangalan ng Jesucristo ang kaligtasan natin bawat isa na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Nahayag sa 3 araw yan. Ngayon, pag hindi natin ito tinanggap, ginagawa ba natin sinungaling ang Panginoon Diyos pa? Amen po ba? Ito yung katwiran ng Panginoong Diyos na iniuumit na sa puso natin at sinusulat sa isip natin. Hindi na mawawari sa labi natin, sa angkan at lahi natin. Ngayon, yung mga pastor na nangaral na hindi nila inilagay ang kautusan sa kanilang mga puso at labi upang bigyan ng karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang lumikha ng langit at lupa. Ano sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias? Magpaparating siya ng sumpa doon sa mga pastor na ginamit dito sa pakinabang. Doon sa mga lahi ng pastor. May example lang nangyari dyan ha. Ano ba nangyayari kay Apollo Kibuloy ngayon? Kung tunay chosen people of God siya, inihayag niya ang kapuspusan ng sinag ng kapuspusan ng larawan ng Diyos na di natin nakikita na paniniwalaan natin na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. That is the greatest first commandment. May tanong dyan ha. Di ba? Tinanong ang Panginoong Jesucristo dyan ha. Ano tanong? Ano ang pangunang utos niyang dapat na gawin?
Di ba sabi ng Panginoong Kristo Ibigin mo ang ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong gawa mo, Amen. at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ipahayag mo ito na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Eto, nagaganap sa sayon. Naibig natin ng Panginoon Diyos, inihahayag namin sa may pandinig na ang sinag ng pagka-Diyos nahayag sa pamamagitan ng Jesucristo at na-share din namin to sa kapwa-tao namin. Naiambag natin to sa minamahal nating bansang Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos na siya ang itinalagang presidente na mamumuno sa sambayan ng Pilipinas sa gobyerno. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga kritisismo kay PBBM, ano nangyayari? Napapahiyan lahat Pwede ba natin siya lansakin yung creator? Siya makapangyarihan na namamahana sa maraming mga bansa. Siya lumikha ng maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng sumasalangsang kay PBBM, ano nangyayari? Nabibiguan. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin kalabanin ang creator na hindi natin nakikita, na tayo naman nakikita niya sa lupa? At iniisip pa lang natin, alam niya na iniisip natin kung pang sarili ba natin yung iniisip natin o hindi. Ito, nagawa ba namin, nadidinig nyo? Reality ito. Nadidinig nyo po na Diyos si Espiritu. Buhat sa pasimula, ang ebidensya ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala na sa langit ang pagdiriwang. Buhay ang pagdiriwang. Bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas ang pagdiriwang. Authenticated sa langit, rehistrado sa langit, rehistrado sa Security Commission ang pagdiriwang dito sa balat ng lupa. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Kahit i-reserve sa Security Commission. Kaya nga yung testimony namin, hindi kami nagpapatotoo, kundi ang nagpapatotoo kami, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Ano ang kabuluhan ng patotoo ng tao? Lumilipas tayo. Lumilipas yung tao, lumilipas yung patotoo ng tao. Ang patotoo ng Panginoon Diyos forever and ever testimony yan. Ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo lang ang lilinis ng maruming lakad nating lahat. Nakita niyo si King David, laksa-laksa ang pinatay. Iniharap ng Panginoon Diyos na banal si King David. Si King Solomon, napakarami rin napangasawa. Iniharap din na banal. Sino tayong tao na nakakagawa ng gatitik na kasalanan sa balat ng lupa? Na ang Creator lang ang may kapangyarihang magharap na walang dungis at kapintasan sa atin pagdating sa paniniwala. Kung ano ang larawan ng tagapagligtas natin, gayon din ang magiging larawan natin sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Gusto nyo madinig yung babalikan na ng tagapagligtas, yung bundok ng Sayon, na makikita natin siyang mukhaan na nakahanger on the edge sa lapaap, maging yung nagpahirap sa kanya, maging yung pumatay sa kanya, nakikita pa yung kanyang sinag ng kaluwalhatian. Amen. Tignan nyo, i-recall yan O tayo namang tao, susundan tayo sa ating gawa, kung ikinabuhay ba natin itong naririnig natin sa media. Amen. Kaya ito, buong katungkulan ng tunay na iglesia na authenticated sa langit. Walang kinatatakutan malalaking organisasyon ng relihiyon. Amen po ba? Amen. At walang kaugnayan na sa alin ng mga organisasyon dito sa balat ng lupa, who is the greatest established of Mount Zion. Di ba isa lang ang nagtayo ng banal ng bundok ng Zion? Mababasa natin sa Book of Psalms, chapter 102, verse 16. Amen. Sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal ng bundok ng Zion, ipinaganda ng tahanan sa langit. Sa gayon, inyo malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal ng bundok ng Zion, in Book of Joel, chapter 3, verse 16 and 17. Amen. Ano nakalagay sa Book of Joel, chapter 2, verse 31? Doon tayo pinapupuntang lahat lahat na may pandinig. Mangyayari na ang sino mang sumampalataya sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas ay pinagkalooban ng pagiging awardee sa langit. Amen po ba? Amen. Amen.
Sino nag-certify ng pagiging awarded ng bundok ng Zion at sino nagbigay ng otorisasyon sa heaven? Yung Creator. In the beginning, God created the heaven and the earth. There is no other God in the beginning. Period. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga organisasyon mga ganda ngayon sige, sabihin ko pa na maraming kultong naglitawan na ipapaliwanag ko. Bakit kulto? Hindi nakatala sa langit Saan nakatala? Sa gobyerno lang, pansamantala. Ang bundok na Zion, sino nagtala sa langit? Sino naganda ng tahanan sa langit? Umakyat yung tagalangit sa langit. Sino bumaba sa lupa? Di ba yung nasa langit ang bumaba sa lupa? Amen. Sino din yung umakyat sa langit na naganda ng tahanan ng bundok ng Zion? Ikaw at ako yun. Amen. Di ba yung lumikha ng langit at lupa ang naganda ng tahanan sa langit? Amen. Recorded sa heaven na celebration dito sa balat ng lupa. Katawa-tawa lang yung kalagayan, nasa lihim na dako. Pero nakikipagbaka sa buong mundo sa 7 kontinente sa mga higanting relihiyon. Mga gulayat na mga relihiyon. Pero eto ako, nasa isang hamak na kalagayan at mangmang na kalagayan at dukang kalagayan lang. Bilang bantay ng kaharian ng Panginoon Diyos na pinaganda ng tahanan sa langit ang banal na bundok ng Zion. The glorious church. The glorified church. Do you believe that to all listeners and participants? Amen. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, tingnan niyo Americans, ano ginagamit nilang pangangaral? Yung resurrection. Kung hindi nagdusa sa krus, unawain natin mabuti, paano tayong ihaharap na banal at walang dumis at kapintasan kung hindi inihayag ng Panginoon yung kanyang sinag ng kaluwalhatian? Aalisan niya ng laman ng kalawakan, aalisan niya ng laman ng karagatan, ang ilog, ang lupa. Sino lang ang inilabi? Yung itinalaga na nakakarinig nito. Amen po ba? Amen. Kaya nahabag ako rin sa mga nagpapalag sa beta, makinabang lang ng viewers. Umaani lang ng pakinabang sa meta. Itinatanggi ang tagapagligtas ng isang Diyos na tunay Sa hindi pagkaunawa ay hahabulin siya sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Haharap tayong lahat sa huhuman ng tagapagligtas Susungatin tayong lahat, pastor at hindi man pastor, masama at hindi man masama, matuwid, banal at di banal. Haharap tayo sa huhuman ng tagapagligtas lahat. Amen. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Kaya magpakumbaba tayo ngayon sa huling panahon. Hindi lang yung Myanmar ang nakita nating niyanig ang bansa maging yung bansa Pilipinas, pinakikita na rin Maging ang tubig ng karagatan natutuyo Sino lang ang may kapangyarihan para gawin yan? At sino humati ng dagat na pula Amen. para makatawid sa tuyong daan yung mga 12 angkan ng lahi ng Israel? Yung iniligtas ng kordero na pinamamahalaanan niya. Ang bundok na Zion pinapasturan ng kordero to. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo yung awitin kanina? The highest praise and worship to the living God. Ang napakadakilang pagpupuri at awitan ng mga tunay na iglesia na walang ikinahiya at naninindigan sa katotohanan na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Jesus Christ is the last breath. Jesus Christ is my legacy. Amen po ba? Amen. One true God, the Almighty God, God is Spirit and truth. Amen po ba? Amen. Hindi pwedeng gamitin ng invisible God sa being. Amen po ba? Amen. Ginagamit lang yung salitang persona sa mga nakikita natin. Amen po ba? Amen. Yung being, human being. Diyan ginagamit yung
pantukoy na persona para makilala mo yung persona kung sino ba, ano ba pangalan nito. Ay, yung invisible God, matatawag natin persona. Kayo po, matatawag natin na persona, isang Diyos. Ang Diyos si Espiritu at katotohanan, tatawagin natin persona. Isipin natin mabuti. Di ba pananagutan natin to kung i-deny natin at ilihim natin ang sinag na kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula na dumalang ng langit at lupa. Eh siya na nasa kalooban niya ang paghuhukom sa pangalan ng Jesucristo na ibinigay na ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa pamamagitan ng Jesucristo na may kapangyarihan bumuhay ng unawa sa huling panahon. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ang daming nag-deny sa Panginoong Diyos eh. Sige, manatili tayo sa tao, namagitan sa tao. Nailapit ba natin yung mga taong nakinig sa atin o nadaya pa natin? Sa paanong paraan nadaya? Ba't inilihim natin ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng taong si Jesucristo na dapat sana nalapit sa presensya upang maligtas at mapagsisihan yung mga walang kamuluhang lakad ng sanlibutan? Nailapit ba natin sa presensya ng Panginoon Diyos o lalo pang nawalay? Amen. Eh lahat ng hindi aalis sa dilim at lalapit sa ilaw ng katotohanan na Jesus Christ is the light of the world. At si Jesus din ang tinapay ng kabuhayan na tumatagal sa buhay na walang hanggan bilang award sa langit. Pag hindi tayo lumapit dito sa tinig ng tagapagligtas, papasok tayo sa walang hanggang kadiliman. Amen po ba? Amen. O pag nanatili tayong tapat sa katotohanan, papasok naman tayo sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Amen po tayo dyan. Amen. Dalawa lang, oh. Pag hindi tayo umalis sa sanlibutan at hindi natin ito ipinamuhay sa puso't isip at paniniwala po natin, where is your destination? Kayo na ang magbulay-bulay at sumagot. Transparent sa social media po ito. Nanawaan mo ba natin yung nadidinig natin sa social media? Ito yung ilaw na inilagay sa social media na narinig natin at natatanglawan nyo namumuhay sa kadiliman eh. Amen po ba? Amen. Mabuti ang inyong ginagawa kung may hula kayo sinusubaybayan at inilalagay nyo ang ilawan sa pinakamataas na dako upang matanglawan yung mga nadidiliman. Amen po ba? Amen. Hindi dumating kailanman sa inyo ang hula, kundi ang hula, ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng hula ng mga banal na propeta po. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga napahamak nililimot ang Panginoon Diyos Nakita niyo ba na lahat ng lilingunin natin ang Diyos ang buti? Kung hindi siya gumawa ng kumpleto, mga bagay sa ilalim ng sinong na mga langit ano magiging journeys natin sa mundo? Ito yung napaka-greatest na i-apply natin bilang mananampalataya, napapupurihan natin siya sa kanyang magawa. Napapupurihan ba natin ang Panginoong Diyos sa kanyang magawa? Isipin natin, bulay-bulayan natin dito ngayon sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Panoodin nyo sa Facebook, sa Meta, sa YouTube. Mga Americans, ang dami nila. Ang teaching nila, yung resurrection, pagkabuhay na maguli. Naunawaan natin yung kababalaghan na hayagang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa ikatlong araw para malapit tayo sa presensya ng Creator sa pasimula. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung mga lumimot. Nakabilang ba sa 144,000? Hindi na. Wala na sa record ng Holy Bible. Sapagkat sadyang nilimot nila, ayan, meron tinutukoy na lumimot nila. Amen po ba? Amen. Na mayroong sa kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya huwag natin tumilimutin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Na walang anyo ang kalawakan. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? God is Spirit forever and ever. There is no other God in the beginning. God is Spirit and truth forever and ever. Period po tayo doon. Amen. Bawal bawasan, bawal dagdagan. Kapi po tayo. Amen. Napakadakilang last day celebration nito. Alam niyo po ba yung mga inaanyayahan ng tagapagligtas tagapagmana ng Huling Testamento? Gaganapin ito eh. Ang aklat ng buhay na kordero, eto na, nadidinig niyo na sa labi ko eh. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ang tagapagligtas na Espiritu, naunawaan natin. Tao kung katulad niyo, nadidinig niyo yung pinapahayag ko ng Espiritu ay nananahan sa puso ko. Amen po ba? Hindi ba niyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos? Nadinig niyo po. Di common sense. Di yung pinapangaral ko eh. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Di nananahan sa puso ko at nananahan sa mga may pandinig. Ito yung regalo sa atin. Iniririgalo ko rin sa buong mundo. Inaambag ko sa bansang Pilipinas na dito magaganap ang pangako ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin ang tagapagligtas natin na si Jesucristo ay isang Espiritu at katotohanan. Maghahari siya sa sanlibutan na Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Tinino nakatala yung sinabi na yan. Higit po, pakibasa natin yan. Maghahari ang Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan sa sanlibutan. Isipin natin, bulay-bulayin natin, yung nadidinig natin. Kung hindi natin ito paniniwalaan, ano ang kahalili? Nung lakad natin sa mundo, kakilakilabot na takot. Gusto ba natin mangyari tayo kakilakilabot na takot? Pag niyanigan lupa, ang bundok ay gumuguho. Gusto natin makakita pa ng kakilakilabot na takot. Masyadong pabago-bago ang puso natin, masyadong mandaraya yung puso natin. Sino nandaya? Si Satanas na tinawag na Diablo. Amen po ba? Amen. Gaganda na pinatayo ni Satan ng mga building eh. Pagandahan ba ng building? Padamihan ba ng organisasyon? Padamihan ba ng miyembro? Gusto ng mga nandadaya, maraming miyembro para maraming pakinabang. Saan nauwi pakinabang? Kung magkaroon ng kalamidad, di ba dadating yung kakilakilabot na takot? Ito naman, ano kahalili? Walang hanggang kagalangan, walang hanggang kapanatagan, walang hanggang kapayapaan. Kahalili ng inyong pagkatakot ay walang hanggang kapanatagan at kapayapaan ng inyong pamumuhay. Amen po ba? Amen. Sino ang nagregalo? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Go to heaven. Who is the way, the truth, and the life? Go to heaven. Who is the door of heaven? Who is the key of heaven? Jesus Christ is the door of heaven. Jesus Christ is the key of heaven of our faith in the resurrection. Inalis na tayo sa pagdurusa araw at gabi. Amen po ba? Amen. Lahat ng naglihim ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na nahayag sa ikatlong araw ang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Mananagot pa po. Who is the image of invisible God in the beginning? Look unto Jesus. Masdan niyo si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin lahat. That is the image of God. Hello! That is the head of body of Christ. Amen po ba? Amen. Who is the body of Christ? You and me, that is the body of Christ. Literal ba? Yung body of Christ? O ikaw at ako, ang people of God? Amen. Ano sabi sa First Chronicle or Second Chronicle? Kung ang aking bayan ay magpakumbaba at hanapin ang aking mukha at dumaing at dumalangin sa aking pangalan, sila ay aking diringgin at pagagalingin ko ang kanilang mga karamdaman. Amen po ba? Amen.
Common sense po, naunawaan po ba natin? Hello, people of God! Nayayanig na ang lupa, nayayanig na ang mga bulubundukin. Huwag tayong pahuhuli sa huli. Maraming nauna na mahuli, may huli na mauna. Amen po ba? At yung huli na mauna, gifted na sa heaven, nakatala na sa langit eh. Amen po ba? Amen. Kaya proud ako bilang watchman servant. Bakit po? Ang Panginoon Diyos ang nagsabi kay Propeta Isaias, nalilikha ako sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. In 1 Peter chapter 2, verse 6 and 9, bayang pinili na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon na inihahayag natin yung kaluwalhatian nung tumawag at tumili sa atin bawat isa. Naunawaan po ba natin yung sulat ni Apostol Pedro? Kay Apostol Pedro sinabi na sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Amen po ba? In Matthew chapter 16 verse 18 up to 27, ano sabi doon? Ibibigay ko sa iyo ang susi. Pedro, wala nang kapangyarihan pa sa iyo ang Hades ng pagdurusa sa impyerno. Sino nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato? At yung batong kinatatayuan ng bundok ng Sayon ay ang tagapagligtas. Yung susi na ibinigay kay Pedro di ba si Pedro saksi sa pagkabuhay na maguli? Amen po ba? Amen. Di ba si Peter ang kauna-unahang dumalaw doon sa bibingan, nakasama ni Maria? Amen. Amen po tayo doon. Amen. At nagpakita sa 12 apostol na pumasok doon sa tinutuluyan ng mga apostol, sarado yung bintana at pintuan, pumasok yung tagapagligtas na transparent sa kanila na nagpakilala. Huwag kayo matakot at magalumihanan. Ako rin nga ito. Ako'y espiritu at walang laman, walang mga buto. Amen po tayo ron. Amen. Sinabi sa kanila, wala ba kayong makakain? Reminder nagising silang lahat Naunawaan nila na ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan. Nagpakilala sa kanila Kaya sabi ng mga apostol saksi kaming lahat sa pagkabuhay na maguli. Saksi kaming lahat sa ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Ano sabi? Kay Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. O ano paniniwala ng mga banal na apostol at ano ang pinangalan ng mga apostol? Di ba saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli? Pinagmamalaki ng mga apostol, maging si Apostol Pablo na apostol sa kahintilan, na walang itinatanging mga hentil. Ano ba ng pagiging pagkatao natin sa mundong ito? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi doon sa sulat sa Matthew chapter 16? Sino nakikipag-usap kay Pedro? Di ba ang tagapagligtas ang nagtayo ng iglesia sa batong ito? Amen. Ibibigay ko sa iyo ang susi, Pedro, at wala kapangyarihan ng pagdurusa sa impyerno. Amen. Sabi nung nag-vlog, wala raw impyerno. Marunong ka pa ba doon sa lumikha ng langit at lupa? Siya nagtanaga nung paparusahan niya na hindi ikilala tatanggap sa kanya. Amen po tayo doon. Amen. Paparito ang anak sa kaluwalhatian ng ating Ama. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan yung nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato, na espiritu at katotohanan, di pagparito ng anak sa kaluwalhatian ng Ama, ano magaganap sa atin? Huhukuman tayo. Saan tayo dadalhin? Sa walang hanggang kadiliman. Hindi tayo umalis sa kadiliman. Nadinig natin yung katotohanan, hindi natin ipinamuhay. Tapos sa huli tayo magsisisi doon sa kadiliman, tatawag tayo sa pangalan ng tagapagligtas para iligtas tayo sa kadiliman. No way. No way! Dito papasok yung awiting, and thou the endless nil, and so I face the final curtain. Ano pa pag-asa natin? Nadinig na natin yung katotohanan, hindi pa natin ito ipinamuhay. Ito ako, isang hamak na tao lang na katulad nyo. Ewan ko, kung yung kalagayan nyo, mga matataas na tao yung kalagayan nyo, eto, nasasabi ko,
Nung hinirang ako at pinili, nasa hamak na kalagayan lang ako. 1 Corinthians 1:26, nakalagay dyan, sa mababa maghahari ang tagapagligtas. Iahayag ko yung kagandahang loob niya, yung kaluwalhatian niya, yung sinag ng kanya kapuspusan ng pagka-Diyos. Yung kanyang kabutihan, yung walang hanggang pag-ibig. Yung inirigalo sa akin, inirigalo ko sa kapwa ko para makatyak sa kaligtasan. Yung kamangmangan ko, yung kapigatian ko, yung pagiging dukha ko, naiambag ko sa minamahal kong bansang Pilipinas. I am a soldier of Christ. Amen po tayo doon. Amen. Speaker's Bureau. Sino nagbigay sa akin ng anointing? Yung tagapagligtas natin. Siya nagbigay sa akin ng pagiging Speaker's Bureau. Ito, nadidinig nyo. Yung pagiging Speaker's Bureau ko. Hindi binigay sa akin ng gobyerno yung pagiging Speaker's Bureau ko. Sino nagbigay? Who is the master of our faith? Jesus Christ is the master of our faith. Amen po tayo doon. Amen. Do not serve the two masters. Hindi po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ano po? Ha? Kung gusto natin, isa lang yung masters natin. Amen po ba? Amen. Who is the master of divinity? Look unto Jesus. That is the master of divinity. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin itong lilimutin. Sadyang may lumikha ng langit at lupa na sa pamamagitan ng salita, nakita natin langit, ano? Eto, sa pamamagitan din ng salita, maliligtas tayo ngayon. Kaya huwag natin itong lilimutin. Amen po ba tayo ron? Amen. Mga kapatid at kaibigan, sa pananampalataya, sa isang espiritu at katotohanan, ang daming malalagong relihiyon dinidina yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa pasimula. Alalahanin natin na hahatulan tayong lahat sa isang espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Susundan tayo ayon sa ating mga gawa. Ngayon, kung hindi natin ito itatayo at lilimutin natin ito, ano ang buluhan ng buhay na ipinahiram sa atin sa balat ng lupa? Magkakaroon lang ng value to kung tapat natin itong ipamumuhay at kikilalanin at tatanggapin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Buhat sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa na ang Espiritu ay nasa ibabaw ng tubig, nagsalita, kaya nahayag sa atin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. May naramdaman ba kayong haka-haka? O nadinig natin yung mga talagang perfect evidence, yung facts na galing sa langit. Hindi yung sanlibutan, ha? Yung sanlibutan, puro haka-haka Tinatakpan yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Amen po ba? Idinidinay Sa lahat ng mga pastor ngayon, pananagutan natin to sa Creator na lumikha ng langit at lupa Naunawaan natin kung sino ang creator ng banal na bundok ng Zion, kung sino ang consistent content na gumawa ng consistent content na creator ng bundok ng Zion. God is the greatest creator of content in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin yung inahayag ko sa social media, sa YouTube, kung sino ang consistent content nito. Yung creator ng langit at lupa, yung nagpahiram ng buhay sa atin sa balat ng lupa. Ano sabi nung creator? Na consistent ng konsepto? Gagawin ko kayong pinakatanda sa balat ng lupa. Iahayag natin yung watawat ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Eto, pasasaganain tayo sa kaalaman Magmumultiplication yung kaalaman at pananampalataya natin at karunungan at pagkaunawa Yung pag-asa, yung pag-ibig, yung pananampalataya natin, yung kagalakan natin, magmumultiply sa puso natin yan. Mapaparang yung takot natin, mapaparang yung
mawawala yung kapigatian, yung kalumbayan natin, napapalitan ng kagalakan nito. Amen po ba? Kayo, saan yung gusto? Doon sa darating na kakilakilabot na matatakot tayo, mauubusan tayo ng lakas, manlulupay-pay tayo, manlalata tayo, hindi tayo makakilos. Kayo po, mamili kayo. Transparent tayo sa social media. Walang takutan nito. Ito ang kahayagan magaganap sa huling panahon. Transparent sa social media to. Amen po tayo doon. Kaya maraming gusto maligtas puro naman kapaimbabawan yung ginagawa. Kaipokrituhan. Amen po ba? May nabasa ba tayo? Na yung pinagiging ganap mabubuhay pa sa kapaimbabawan. Di ba? Bubuhayin tayo sa katotohanan. Amen. Saganang-sagana yung iniwan sa atin ng ating tagapagligtas Sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo siya yung nag-alay ng buhay sa atin at dugo para tayo magkaroon ng tatak ng dugo ng kordero Amen po ba? Amen. Para kung may darating na salot hindi tayo po pwedeng galawin ng salot na darating Silyado tayong lahat May tatak tayo ng dugo ng kordero Way back in Egypt, di ba tinatakan yung bayan ng Panginoong Diyos ng dugo ng kordero? Walang nalipol sa bayan ng Diyos. Pero yung anak na panganay ng Ehipto, nalilipol sila. Hello, people of God. Nadidinig niyo po ba ako? Amen. Live ito. Walang edit dito. Live po ito. Transparent sa social media to. Ngayon, yung mga organisadong relihiyon, ipakilala nyo yung relihiyon nyo kung nakatalakay sa langit para huwag kayong masaktan na kulto kayo. Amen po ba? Amen. Ito, natinig nyo, nakatala sa langit. Sino nagsalita? Ang Panginoon Diyos, sinabi kay Propeta Isaias, ipaghahanda sa langit ng tahanan ng bundok ng Sion. Kaya saan tayo pinapupunta? Sa bundok ng Sayon. Maraming mga bansay magsisiparoon sa bundok ng Sayon at magsisipag-aral upang makatiyak sa kaligtasan na maghahari ang tagapagligtas sa bundok ng Sayon na hindi magwawakas in Book of Micah chapter 4 verse 7. Sakli? Amen. Saan babalik sa bundok ng Sayon? In Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8 na makikita natin ang mukhaan na nakahanging onde sa alapaap. Kaya i-recall pa yung mga hindi kumilala, i-recall pa yung mga nagparusa sa tagapagligtas sa Jerusalem. Gigisingin sila, ipakikita sa kanila yung ginawa nilang kalapastanganan sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Maliwanag po ba sa atin, intindido kumon, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, walang recorded sa Biblia at sa langit. Yung tatlong persona ay isang Diyos, ang may record sa langit, yung ginaganap ng bundok ng Sayon, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Iisa lang ang Diyos na nakatala sa langit ang pagsamba dito sa lupa. Amen po tayo ron. Amen. Ano utos sa mga banal na apostol? Binigay na anointing of the Holy Spirit. Humayo kayo at ipangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Naunawaan natin yung basbas sa mga banal na apostol. Naunawaan natin yung tatanggapin nating anointing of the Holy Spirit. Ito yung basbas. Sasaatin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mananahan siya sa puso't isip natin. Nakita niyo yung Espiritu. Naunawaan natin yung Espiritong nananahan sa puso ko. Inihahayag ko yung karunungan ng Espiritu na hari na mga hari at hukom na mga hukom na tagapagligtas natin. Nakikita nyo kung tao, nakatulad nyo, nadidinig nyo na ang Espiritu ay sumasa akin. Nadidinig nyo po, naunawaan po natin ang tagapagligtas. Amen. Nabubuhay ako kasama ko ang Panginoon Diyos. Katulad ni Noe, nabuhay siya sa daong nakasama ang Panginoon Diyos. Ni Propeta Moises, ni Father Abraham, ni Josue.
ni Gideon, napakaraming nakatala sa banal na kasulatan kung paano nabuhay ang mga God servant sa banal na kasulatan na nakasulat. Amen po ba? Amen. Ito ako sa harapan nyo. Isang hamak na tao lang, isang mamang na tao, isang dukhang tao, na walang karangalan sa lipunan. Pero nothing impossible with God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito, breakthrough in the seven continent all over the nations. Nakalagay ang Ilawan sa pinakamataas na dako ng teknolohiya. Technology ang kinalalagyan ng katotohanan para marinig ng mga nadaya ng mga aral ng sanlibutan. Aral din ang babago sa atin ng mga nadaya ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Patayin natin yung haka-hakang paniniwala sa mundo. Gawa ng diablo yan eh. Tangkilikin natin yung inalay ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na inihayag niya yung kapuspusan ng sinag ng pagka-Diyos niya. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the image of invisible God. Jesus Christ is the glory of God. Amen po ba? Period tayo doon. Wala nang ibang Diyos sa silong ng mga langit sa pasimula, kundi nahayag sa banal na kasulatan na nakatala sa banal na kasulatan ang sinag ng kaluwalhatian ng kapuspusan ng pagka-Diyos ng iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na sa pangalan ng Jesucristo, save tayong lahat. Amen po ba? Amen. Muli binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat upang matiyak natin ang kaligtasan, ang pag-asa, ang kagalakan ng ating pananampalataya na ipabuhay natin to bilang taong katulad nyo na narinig nyo sa social media. Na reality na narinig nyo yung transparent faith ng inyong abang lingkod. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Ano sabi sa Revelation? Mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito at sasampalataya sa aklat ng hula na ito ang tagapagligtas, ang katuparan ng aklat ng hula ng banal na kasulatan. Ano sabi sa iyo at sa akin? Ako'y madaling paparito. Maraming salamat po sa lahat ng mga listeners na tatawagin ng tagapagligtas upang duwalatiin natin at dakilain at parangalan natin siya sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay mga kapatid at mga kaibigan, na lahat ng mga bagay na sinasalita ng mga lingkod ng Panginoon ay pawang katwiran ng Panginoon, pawang utos ng Panginoon, pawang kagandahang loob ng Panginoon. Kaya pag dumating sa iyo ang salita, kapatid at kaibigan, ito ang kaharian ng langit na marapat mong tanggapin, ingatan, ipambuhay, habang patuloy nating sinusubaybayan ang katuparan ng mga propesiyang papangyayarihin ng Panginoon hanggang sa wakas ng sanlibutan. Mga kapatid at mga kaibigan, isang dakilang panahon na patuloy nating pakapurihin ang ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your
Lord Jesus Christ, our Lord. At patuloy nating itaas ang dalangin ng pagpupuri sa ating Panginoon. O Ama naming Diyos, na tunay na hari ng lahat ng mga espiritu, nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy na sa aming puso't pag-iisip, inilalagay mo ang iyong kautusan, ang iyong katwiran, upang habang kami namumuhay, Panginoon, dala namin ito, nakalimbag sa aming mga pagkatao, upang sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ano man ang aming lahi, ano man ang aming wika, ano man ang aming kinais ng bayan na kung saan kami naninirahan, isang dakilang kalagayan, Panginoon, na ang iyong katwiran na tumatahan sa amin ang patuloy namin ng pamuhay, sapagkat dito ang lahat ay magiging isa sa pamamagitan ng aming Panginoon Heso Kristo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga lingkod na itinigdig mo ayon sa iyong kalooban upang ang katwiran ay patuloy na maibahagi, maipahayag at maipaalala sa lahat ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan. Muli, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, karangalan at kadahalaan ay sumayong lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan, na siya naming tunay na Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen.